Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. So for this video, gusto ko lang po magbigay ng reaction or opinion dito sa video ni Ate Arjobs na ito 2 weeks ago. May sinagot kasi siyang basher dito ni Krishna. Ang sabi kasi ng basher mga kaalagad, sabi niya, "Nako Krishna, kaya pala hindi ka na pumunta sa PB House at sumama sa charity kasi nagsarili ka na ng vlog mo. Dapat tumanaw ka ng utang na loob sa PB team bago ka magsarili." So, matagal na akong may nabasa ng mga ganitong comment ng basher, pero hanggang ngayon meron pa din eh. So, napaisip ako tuloy mga kaalagad na magbigay kaya ako ng reaction or opinion dito. Kasi parang wala silang plano na mag-move on. Lagi nilang sinusumbat yung mga ganitong comment kay Krishna. So, ito yung opinion ko dyan mga kaalagad, no? Sa unang basa kasi dyan mga kaalagad, maaaring marami ang agad na sumang-ayon sa ganyang komento. At hindi rin natin sila masisisi kung ganoon ang kanilang naging pananaw mga kaalagad. Alam naman ng halos lahat ng followers ng Pugong Biyahero, ng subscribers, kung paano nagsimula ang kwento ni Krishna. Alam natin yung lahat, no? Isa siyang simpleng dalaga na nabigyan ng pagkakataon ni Sir Paul na magkaroon ng mas magandang direksyon sa buhay. Marami ang nakakakita kung paano siya tinulungan, kung paano siya nakasama sa PB House, at kung paano siya nakilala ng mas maraming tao. Kasi isipin nyo yun, 4 million plus yung subscribers ni Sir Paul. So, yun din, 4 million din yung nakakilala kay Krishna simula nung nakita siya nila Sir Paul. No? Dahil dito mga kaalagad, natural lang na maraming viewers ang nakakaramdam na malaki ang utang na loob ni Krishna sa PB team, lalo na kay Sir Paul. At sa totoo lang mga kaalagad, mahirap kontrahin yung katotohanan na yon. Hindi may kakaila na ang naging tulong ni Sir Paul at ng buong grupo sa kanyang buhay. Pero ang tanong ngayon mga kaalagad, sapat na ba ang paggawa ng sariling vlog o ang pagiging independent para agad nating sabihin na wala ng utang na loob ang isang tao? Kung iisipin nating mabuti mga kaalagad, magkaibang usapin ang pasasalamat at ang pagkakaroon ng sariling landas. Sa totoong buhay mga kaalagad, marami tayong nakikitang ganitong sitwasyon, hindi lang kina Krishna at PB team at kay Sir Paul, no? Halimbawa mga kaalagad, magbigay ako ng halimbawa, isang estudyante ang pinagtapos ng kanyang mga magulang sa pag-aaral. Pagkatapos niyang makapagtapos ng pag-aaral mga kaalagad, naghanap siya ng sarili niyang trabaho at bumuo ng sariling pamilya. Hindi naman ibig sabihin noon na nakalimutan niya ang mga magulang niya. May empleyadong tinuruan ng isang kumpanya sa loob ng maraming taon. At dumating ang panahon na lumipat siya sa ibang kumpanya o nagtayo ng sarili niyang negosyo. Hindi rin agad masasabi na wala na siyang utang na loob mga kaalagad. Maaaring ang ginawa lang niya ay sinusubukan niyang umunlad gamit ang mga natutunan niya. Ganon din ang mundo ng content creation mga kaalagad, lalo sa mundo ng mga charity vlogger, yung relasyon nila ni Sir Paul at ni Krishna. Maraming content creator ang nagsimula bilang bahagi ng isang grupo bago kalaunan ay gumawa ng sarili nilang pangalan. Hindi naman otomatikong nangangahulugan iyon na tinalikuran na nila ang mga taong tumulong sa kanila. Kaya siguro, kung ang pagbabasihan lang natin ay ang katotohanang may sarili ng vlog si Krishna, kulang pa iyon para tawagin siyang walang utang na loob. So yun yung gusto kong klaruhin sa inyo, yung mga basher na ulit na sinusumbat itong salitang walang utang na loob kay Krishna. No? May isa pang bagay na dapat nating pag-isipan mga kaalagad. Sinasabi ng ilan na hindi na raw pumupunta sa PB House at hindi na sumasama sa charity. Pero bilang mga viewers mga kaalagad, hanggang saan ba talaga ang alam natin? Alam ba natin yung off-cam? Di ba hindi? Ang nakikita lang natin mga kaalagad ay ang mga videos na ina-upload nila sa YouTube. Ang hindi natin nakikita mga kaalagad ay ang mga personal na usapan nila, mga pribadong dahilan, o ang mga pagkakataong pinili nilang wag ng isa publiko. Dahil dito mga kaalagad, dapat din tayong maging maingat sa pagbibigay ng konklusyon. Hindi porket alam natin, nakita sa kamera ang isang tao ay ibig sabihin na wala siyang pakialam o wala na siyang pagpapahalaga. Isa pa mga kaalagad, may mga pagkakataon ding hindi pare-pareho ang landas ng mga tao kahit nagsimula pa sila sa iisang grupo. May mga nananatili, may mga lumipat ng direksyon, at may mga nagsisimulang maglakad ng mag-isa. Bahagi ito ng buhay mga kaalagad, hindi ito maiiwasan din talaga. No? Ang mas mahalagang tanong ay ito, kapag ba ang isang taong tinulungan ay nagsimulang tumayo sa sarili niyang paa, dapat ba natin siyang pigilan? Dapat ba? Di ba? Kung tutuusin, hindi ba iyon din naman ang layunin ng pagtulong? Ang makita mong balang araw ay kaya ng mabuhay, magtrabaho, at magsikap ang taong minsang umasa sa tulong ng iba? So yun si Krishna. Yun ang isipin nyo sa mga basher na mga ano dyan, na puro negatibo yung gustong gawin kay Krishna. Hindi naman nangangahulugan mga kaalagad na dahil nagsasarili na siya, ay kinakalimutan na niya ang mga taong tumutulong sa kanya. Palagi pa nang nagpapasalamat si Krishna kay Sir Paul at grateful talaga siya. Hindi niya nakalimutan yan. Yung mga ganito lang talaga mga basher, yung parang
Ano ba? Hindi ko maintindihan yung mga ganitong style nila, no? Ang tunay na pasasalamat ay hindi laging nasusukat sa pananatili sa isang lugar, mga kaalagad. Minsan, naipapakita rin ito sa paraan ng pagdadala mo sa mga aral at oportunidad na minsang ipinagkaloob sa iyo. Naintindihan nyo yan? Si Krishna, iningatan niya yung opportunity na binigay ni Sir Paul. Hindi siya tumigil sa pagbablog. Sinubukan niyang maging araw-araw na magbigyan tayo ng upload video niya, no, na patuloy niya tayong pinapabilib, patuloy niya tayong binibigyan ng rason para magsubaybay at sumusuporta sa kanya, mga kaalagad. Yun ang importante, no? Hindi sinayang ni Krishna yung tulong, yung opportunity na ibinigay sa kanya ni Sir Paul. Ngayon, kung may mga viewers na nasaktan para kay Sir Paul, intindihin din natin yon. Marami ang naging emosyonal sa kwento ni na Sir Paul at Krishna noon. Marami, lalo na yung Chris Pao. Marami ang umasa, marami ang natuwa sa kanilang samahan, kaya nang magkaroon ng mga kontrobersya, natural lang na may mga madismaya talaga. Walang masama sa pagkakaroon ng sariling opinion, mga kaalagad. Kung may mga taong pinipiling suportahan lamang si Sir Paul, desisyon nila yun. Kung may mga taong pinipili pa rin suportahan si Krishna habang sinusubaybayan ang kanyang pagbangon, karapatan din nila yun, karapatan din namin yun. No? Ang hindi lang siguro makatarungan, mga kaalagad, ay ang agad na paglagay ng label sa isang tao batay lamang sa mga nakikita natin sa social media. Ang salitang walang utang na loob ay mabigat. Hindi dapat ginagamit ng basta-basta, mga kaalagad, kung wala tayong sapat na batayan. Dahil ang utang na loob, mga kaalagad, ay hindi lang nasusukat sa kung ilang beses kang bumisita, kung ilang charity ang nadaluhan mo, o kung gumawa ka ba ng sarili mong vlog, mga kaalagad. Mas malalim ang kahulugan nito. Sa huli, mga kaalagad, ang pinakabagandang sukatan ay ang kabuuan ng kilos ng isang tao sa paglipas ng panahon. Kung talagang may pagpapahalaga siya sa mga taong tumulong sa kanya, makikita rin iyon sa paraan ng kanyang pakikitungo at pamumuhay. At kung may mga pagkukulang man, mga kaalagad, panahon din ang magpapakita kung natuto ba siya o hindi. Kaya bago tayo humusga, mga kaalagad, marahil mas mabuting tandaan na hindi natin hawak ang buong kwento. Ang nakikita natin ay ilang bahagi lamang ng kanilang buhay. At kung may isang bagay na dapat nating pairalin bilang mga viewers, mga kaalagad, yun ay ang pagiging patas sa ating pagtingin. Sa dulo ng lahat, mga kaalagad, ang PB Team ay may sarili silang landas. Si Sir Paul ay patuloy na gumagawa ng content at tumutulong sa maraming tao. Si Krishna naman ay sinusubukan ding bumuo ng sarili niyang pangalan bilang content creator. Hindi kailangang magtagisan ang dalawang panig. Hindi rin kailangang ibaba ang isa para lamang maiangat ang isa, mga kaalagad. Dahil kung tunay nating pinapahalagahan ang mga taong minsang naging bahagi ng isang kwento, marahil ang pinakamagandang gawin ay suportahan ang mabubuting ginawa nila ngayon, mga kaalagad, at hayaan ang kanilang mga susunod na hakbang ang magsalita para sa kanila.